Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa atin pong huling lecture, huling mga talata sa atin pong pag-aaral sa Gospel of John. Nasa dulo na po tayo ng mga talata at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay Follow Me. Hahanguin po natin ito sa John 21:20-25. Hayaan niyo po nabasahin ko sa inyo ang huling mga kapitulo ng John chapter 21. Peter turned and saw that disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, "Lord, who is going to betray you?" When Peter saw him, he asked, "Lord, what about him?" Jesus answered, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me." Because of this, the rumor spread among the believers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you?" This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Pagpalain naman ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pag-aaralan. Bago po ako magsimula, nais kong humingi ng paumanhin kahapon. Nasa kalagitnaan po tayo ng broadcast yesterday nang biglang naputol ang internet. Hindi ko po alam kung anong dahilan, pero recently po itong area namin ay nagiging static yung mga internet connection at minsan nawawala. Nakakalungkot na tumapat pa sa oras ng ating broadcast yesterday. Ganun pa man, I decided na ipagpatuloy kahit alam kong putol na at walang nanonood para po mai-upload ko ang broadcast sa YouTube. Kaya para po sa nakamiss kahapon ng kalahati ng mensahe natin tungkol sa Follow Me message kay Jesus ay yung Do You Love Me? Rather, yung Do You Love Me message tungkol kay Peter about the Lord Jesus, pwede nyo po yung sundan. Pwede nyo po yung sundan sa YouTube channel natin sa Tinig ng Pag-asa. At pwede nyo po dumapanood. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa huling mensahe sa Book of John. We come to the final passage of John's Gospel. And it is a fitting conclusion to a gospel that began with the word of the Lord Jesus in John chapter 1 verse 1. Sabi po dyan ni John, who wrote the gospel, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." John has taken us from eternity past through the earthly ministry of Christ, to the cross, to the empty tomb, and to the resurrection appearances. Now, John closes the gospel not with dramatic miracle, but with a deep personal conversation between Jesus and Peter. So, just moments before this passage, Jesus had restored Peter. Tinanong niya si Peter 3 times kung mahal siya nito. Pagkatapos ng 3 times din na denial. 3 times Jesus asked, "Do you love me?" 3 times Peter answered, "Yes, I love you." And 3 times Jesus commissioned him
to shepherd his flock. Then Jesus revealed that Peter would one day glorify him through martyrdom. Hindi inilihim ni Jesus kay Peter kung ano ang kanyang kahihinatnan. Hindi inilihim ni Jesus kay Peter kung anong mangyayari sa pagsunod na gagawin niya. And immediately, after hearing this difficult prophecy, Peter does what many of us naturally do. He looks to someone else. And that is where today's passage begins. Alam niyo po mga kapatid, our greatest calling is not comparing ourselves with others, but faithfully following Christ. Inuunahan ko na kayo, ano po? Kasi matatalakay natin ito sa ating pag-aaral. Pero gusto ko pong ipaunawa, our greatest calling is not to compare ourselves with other, kung hindi ang buong katapatang sumunod sa Panginoon. So today we shall consider 3 lessons from our last passage. Simulan po natin. Una, following Jesus requires keeping our eyes on Him, not on others. Ulitin ko, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo'y nangangailangan ng marubdob na atensyon sa Panginoong Hesukristo at hindi sa iba. Mababasa natin sa verse 20. Peter, after hearing Jesus told him to follow, he turned and saw the disciples whom Jesus loved. Nakita niya si John. Si John po yung tinutukoy dito. Si John yung nakahilig sa dibdib ng Panginoon. Si John yung na sumulat ng gospel na ito. And Peter noticed, walking behind them, si John. And then he asked, sa 21, when Peter saw him, he asked the Lord, what about him? Nang sinabi sa kanya ng Panginoon na, Pedro, ganito ka mamamatay. Sinabi ng Panginoon, dati, kung saan mo gustong pumunta, nakakapunta ka. Pero darating yung panahon na itataas mo na lang ang kamay mo at bibihisan ka. At pag binihisan ka, kung saan mo gustong pumunta, kung saan kanila gustong dalhin, dadalhin kanila. It speaks about His coming death and martyrdom. Pero pagkatapos sabihin ni Jesus yan, sabi ni Peter, paano naman tong taong to? Referring to John. Ano naman? What about him? Ano naman ang para sa kanya? So this is such a human response. Jesus had just informed Peter about his future suffering. But instead of asking, na Lord, give me grace, ang sagot ni Peter what about him? Gaano kadalas mga kapatid na minsan ganun din po tayo? How often we do the same? We compare ministry. Why is their ministry growing? At yung akin, hindi. Why do they have better health? Tapos ako may sakit. Why are they more successful? Ako hindi. Why is their family happier? Why is their life easier? Why is their calling different? At nung sinabi ni Jesus kay Peter na, Pedro, ikay maghihirap, magdurusa sa pagsunod sa akin. Sa halip na sabihin, Lord, pag naghihirap ako, gabayan mo ko, tulungan mo ko. Hindi ganon. Ang sinabi niya, bakit naman siya? Ano gagawin mo sa kanya? Comparison, mga kapatid, has stolen the joy of countless Christians. Minsan sa paglilingkod, nawawala yung kaligayahan nating maglingkod dahil sa pagkukumpara sa iba. Dahil sa pagtingin sa nangyayari sa iba. Tingnan po ninyo ang sagot ng Panginoon kay Peter sa verse 22. Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Notice Jesus does not answer Peter's curiosity. Kasi kung sasagutin ni Jesus,
si Peter, kung ano mangyayari kay Juan, palagay ko magdadamdam si Peter eh. Tama po ba? Kasi alam na naman ng Panginoon kung ano mangyayari kay John. Kayo mga kapatid, alam niyo po ba paano namatay si John? Si John po ay namatay sa katandaan sa Patmos. Siya po yung humula ng aklat ng Revelation. Siya po ang sumulat ng aklat na ito na ating pinag-aaralan. But instead, he redirects Peter's attention. Ang sabi niya, anong pake mo? Kung gusto ko siyang huwag mamatay hanggang sa ikalawa kong pagparito, wala kang pakialam doon, Pedro. Importante, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, the issue is not John's future. The issue is not our friend's future. The issue is not our family's future. The issue is not even the future of other people. The issue, most of the time, is our obedience. Ang concern dito ni Pedro, kung ganito ang magiging kinabukasan ko, kung ganito ang future ko, yung iba, siya, ano future niya? At sinabi ng Panginoon, huwag mong pakialaman yan, Pedro. Kung gusto ko na manatili siyang buhay hanggang sa ikalawa kong pagparito, wala kang pakialam. Ang intindihin mo, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, dito ay pinakikita ang isang katotohanan. At ito yung pananampalatayang reform. God sovereignly ordains different paths for every believer. Naniniwala po ba kayo ron? Hindi tayo pare-pareho ng buhay. Hindi tayo pare-parehas ng pinagdadaanan. Hindi tayo pare-parehas ng antas ng karunungan. Hindi tayo pare-parehas ng ministeryong ginagampanan. Hindi tayo pare-parehas ng magiging kamatayan. Hindi pare-parehas kung papaano tayo mamamatay. Pero lahat ng ito ay iginagabayan at lahat ng ito'y itinakda ng may akda ng buhay. Ang reality, some are called to suffer. Some are called to long years of ministry. Some die young, some live long, some preach beyond or before thousands, some other faithfully disciples only few. Yet every calling is equally valuable because every calling is assigned by Christ Himself. Can we say amen? Ang iba'y itinalaga ng Diyos para maging mayaman. Ang iba'y itinalaga para sa simpleng buhay. May itinalaga para maglingkod professionally sa mga white-collar job. May itinalaga para sa mga blue-collar at iba't ibang uri. Hindi pare-pareho ang gagampanan natin sa mundong ito. Kaya ang magtanong sa Panginoon na bakit siya ganon, ako ganito, isa lang ang sagot ng Panginoon, huwag mong pakialaman ang iba. Anong magagawa mo kung gusto ko silang ganon at ikaw ay ganyan? Sumunod ka sa akin sa pagkatawag sa iyo at sa lugar na tinawag ka't naglingkod ka, ang Diyos ang bahala sa dulo. Can we say amen? Minsan ito ang downfall ng mga pastor Yung pagkukumpara sa kanilang sarili, dinadalan sila ng pangamba, dinadalan sila ng pagkainggit, dinadalan sila ng pagka-insecure, kasi yung iba nagtatagumpay, siya hindi. Alam niyo po, the Westminster Confession reminds us that God's providence governs all things according to His holy will. Our responsibility is not understanding God's plan for everyone else. Our responsibility is obedience. Napakaraming tanong sa buhay na will be left unanswered. Napakaraming mga bagay na hindi ipapaunawa. Kaya nga yung Deuteronomy 29:29,
Yung mga bagay na lihim ay sa Diyos. Pag hindi sinabi sa banal na kasulatan, pag hindi natin naintindihan sa panahon natin, isa lang ibig sabihin, sumunod tayo at magtiwala. Our responsibility is obedience. At dito sa narrative, sa huling bahagi ng aklat ni John, tinuturuan tayong ganito ang maging puso. Matuto tayong huwag magkumpara at italaga ang ating mga buhay sa pagsunod. Imagine a marathon. Nakapanood na ba kayo ng marathon? O nakasali na ba kayo? The moment one runner constantly looks sideways, he loses speed and balance. So yung champion focus on the finish line. And Christians must do the same. Napakaraming dapat ay naging champion kung nakafocus lang sa direksyon sa harap. Pero naging failure dahil nagkumpara ng kanyang buhay sa iba. Marami na pong sumuko sa ministeryong mga pastor dahil nagkukumpara ng destino. Bakit ako dito inilagay? Opo, talaga namang minsan ganun eh. Alam niyo po ba minsan yung mga simbahan na establish, ay agawan talaga ng destino yan. Wala namang gustong madestino sa mahirap na simbahan eh. Ang gusto ng mga nasa pamunuan, sila yung nasa malaking simbahan. Kasi pag malaki simbahan, malaki sweldo. Malaki love gift. Malaki ang mga bigay ng mga miyembro. Gusto dun sa mayayaman ng miyembro, ayaw dun sa mga probinsya, ayaw dun sa maliliit. Normal naman yun eh. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag inilagay ka ng Diyos sa simbahan, kahit ano pa ito, pwede kang pagpalain ng Diyos doon kung susunod ka at itong ministeryong itinalaga sa iyo. Pero once na nagkumpara ka, kahit nasa malaking simbahan ka, simula na ito ng failure mo sa ministry. Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Not looking at other Christians, not looking at social media, not looking at other ministries, looking unto Jesus. Dami hong pastor ngayon kung saan nakatingin eh. Sa halip na ang tingnan ay ang direksyon ng ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya kapatid, tanong sa sarili, am I distracted by comparison? Am I jealous of someone else's blessing? Am I questioning why God has given me a different path? Sabi ni Jesus ngayon, what is that you? What is that to you? Follow me. Anong pakialam mo? Huwag mong intindihin yan. Ano ngayon sa'yo? Sumunod ka sa akin. Amen? Second point, following Jesus means trusting His sovereign plan for your life. John tells us that Jesus' statement became misunderstood. Yung mga tao inassume na sa sinabi ni Jesus, hindi mamamatay si John. Kasi sabi ni Jesus, kung nais ko na siya'y mabuhay hanggang sa ikalawa kong pagparito, wala kang pakialam. Ang akala nung iba nakarinig, hindi na mamamatay si John. Kasi ang sabi gusto ni Lord na mabuhay siya hanggang sa second coming. But Jesus never promised that. He simply said, if it is my will. And John corrects the misunderstanding. Hindi naman talaga yun ang plano ng Diyos na manatiling buhay itong si John hanggang sa second coming. Ikinukumpara lang at binibigyan lang ng emphasis ni Jesus na ikaw, Pedro, huwag mong intindihin ang buhay ni John. Kung gusto ko na siya'y huwag mamatay, kaya ko yung gawin. Pero ang emphasis is not whether John will live until the second coming. The emphasis and the context of the argument
ay ikaw, Peter, ay huwag magkumpara ng buhay mo kay John. Kaya dito mahalaga tong bagay na tong mga kapatid. Many church tradition begin because people misunderstand Scripture. Marami pong mga tao ang nakabasa ng talata, ininterpret ayon sa kanyang sariling interpretasyon, itinuro sa iba, at ang mga naturuan pinaniwalaang ganon ang ibig sabihin. Alam ito ni John. John, under the inspiration of the Holy Spirit, carefully corrects the rumor. Para kay John, mahalaga ang katotohanan, mahalaga ang doktrina, na ang scripture must be interpreted carefully, or else maraming mapapahamak. Kaya dito nilinaw ni John na hindi plano ng Panginoon na huwag siyang mamatay. Ang sabi lang niya, kung kalooban ko at kung gusto ko, walang makakapigil ng aking gusto. Kaya Pedro, wag mo tong pakialaman, sumunod ka sa akin. So God's different plan was laid out. Peter would die by crucifixion. John would likely live into old age. And he write the book of Revelation while exiled on Patmos. So si Peter at si John may magkaibang ministeryong gagampanan. Yes, sa simula ng simbahan, doon sa Book of Acts, makita natin si Peter. Nanguna sa iglesia. Siya ang unang nagsermon doon at isang sermon lang niya, 3,000 ang nanampalataya. But they have two different assignments. Iisang Panginoon, dalawang magkaibang landasin. Iisang tagapagligtas, magkaibang ministeryo. Pero iisang gantimpala. Buhay na walang hanggan. Dito sa mundong ito, gaya ng binanggit ko kanina, magkakaiba-iba tayo ng gagampanan. Maaaring mas mahirap yung sayo. Maaaring mas complicated yung ginagampanan mo. Pero at the end of the day, we are serving the same Lord, the same Savior, and we will receive the same reward. Amen? Kaya yung God's providence is personal. Nothing happens by chance. Acts 17:26, ano sabi? God marked out their appointed times in history and the boundaries of their land. Tingnan po ninyo mga kapatid kung hindi kontrolado ng Diyos ang lahat. Sinabi ni Lucas, sa Acts 17:26, from one man, he made all nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history. Kapatid, markado ka na. Markado na ang iyong landas. Markado na ang iyong buhay. Yung appointed time natin sa kasaysayan, markado na. Alam ng Diyos kung paano mamamatay si Pastor Ruel. Alam ng Diyos kung kailan mamamatay, kung saan, kung papaano. Ngayon, dapat ko ba itong ikatakot? Kung yung iba'y mamamatay sa katandaan at yung iba'y mamamatay hindi sa sakit, ano naman sa akin? Malinaw na itinuturo ngayon sa atin, wala tayong pakialam sa iba. Ang dapat nating gawin, sumunod lang sa Panginoon. Psalms 139 teaches, every day of our lives was written before one came to be. Bawat araw ng ating mga buhay isinulat bago pa ito maganap.
Alam niyo po ba na itong oras na ito na nangangaral ako at nakikinig kayo, part of the appointed time? Can we say amen? Our lives are not accidents. Our suffering are not meaningless. Our future is not random. Christ already knows. Amen? Kaya think of a master composer directing an orchestra. Not every instrument plays the same notes. The violin are different from the trumpet. The cello differs from the flute. Yet together they produce one beautiful masterpiece. God writes each believer's part differently. Iba-iba. Iba sa'yo, iba sa akin. Kahit kayo'y magkakapatid, iba-iba ang lalakaran nating buhay. The problem comes, listen to this, the problem comes when the trumpet wants to become the violin. Makinig, faithfulness is better than comparison. Kaya every time na natutukso kang mag-compare, bawiin mo agad yung pagkatukso. Isipin mo, iba talaga plano ng Diyos sa'yo at iba sa Kanya. Instead of asking, why me? Ask, Lord, how can I glorify you where you have placed me? Trust His plan. Amen, mga kapatid. Now, pangatlong punto, following Jesus means believing the complete testimony about Him. Verse 24-25, this is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. So si John, kinunclude niya ang ebanghelyo sa bagay na ito. Nagpakilala siya. This is the disciple who is bearing witness about these things. Hindi pa rin niya verbatim na sinabi niya, ako yun eh. Pero sinabi niya, ako ang witness. Ako yung nagsulat nito. John reminds us, I saw these things. And these things that I saw, I wrote. And the things I wrote serve as my testimony that Christianity is not mythology. I am an eyewitness. I am an eyewitness. And this is John's testimony. John walked with Jesus. He heard him. He touched him. He saw him crucified. He saw him risen from the dead. Amen? And John assures us the reliability of the scripture. John assures we know that his testimony is true. The Christian faith rests upon historical truth. Our faith is not blind. It is a faith grounded in God's revealed word. Kaya pinaniniwalaan natin ang Bible kasi ang sumulat nito, mga saksi. Kahapon nakakatuwa yung impeachment. Tinanong noong defense si Matibag, yung NBI director. Nakita mo ba yung event na ito? Nung nangyari, nung sinabi ni Sara Duterte, yung mga bagay na ito. Napanood ko lang po. Ikaw ba ang gumawa ng affidavit? Hindi po. Ikaw ba ay nasaksihan mo ba yung kay Matobato? Ay, Matobato, yung kay Las Cañas, etc., etc. Pero at the end of the day, wala po siyang nasaksihan.
Yun pong NBI director ay walang kredibilidad na maging testigo kasi yung kanyang testimonya ay hearsay. Sabi nga ng abogado nung depensa, chismis. Kaya ay hindi naman tayo kung kani-kanino dito no, sa impeachment na ito. Pero gusto ko lang ipakita na yung witness dapat credible. Dapat yung witness nakasaksi. Dapat yung witness may alam sa nangyari. Kaya dito, hindi natin pwedeng i-contest that John was a credible witness. Because he heard, he saw, he touched Jesus, and he was with Jesus. He walked with him. And our faith is grounded on the testimony of those people who walked with Jesus. And then, the Apostle John ends beautifully. At tinapos ni John ang aklat sa katagang, now there are so many other things that Jesus did. John is saying, I have told you everything. Or rather, I have not told you everything. Dahil kung sasabihin ko sa inyo, kulang ang mundong ito para isa-isahin ang kanyang mga ginawa. Limitado yung pagiging witness ko, pero sapat ang lahat ng sinabi ko para makilala ninyo si Jesus na Diyos. The miracles recorded in the gospel are only a small sample. The greatness of Christ cannot be exhausted. The infinite God cannot be fully described by finite books. Amen. And this reminds us of the infinite glory of Jesus. Throughout eternity, we shall never stop discovering His greatness. He is infinitely glorious, infinitely wise, infinitely loving, infinitely holy. Even heaven will never exhaust the riches of Jesus. Hindi sapat ang mundong ito para kumasya ang lahat ng kaluwalhatian ni Jesus. Imagine trying to empty the Pacific Ocean using a small cup. Impossible. Likewise, no human language can fully describe Jesus Christ. How can we describe every sermon, every book, every hymn, every confession? Lahat ng mga ito, scratches lang o scratch lang ng infinite glory ng Panginoon. Kaya dahil dito, ano ang hamon sa atin? Huwag tayong magsawa na mag-aral tungkol sa Panginoon. Read His Word daily, study His character daily, meditate on His works. The more you know Christ, the more you love Christ, the more faithful you will follow Him. Amen? Kaya bilang conclusion mga kapatid, this final chapter ends exactly where discipleship always begins. Not with curiosity, not with comparison, not with speculation, but with one simple command. You follow me. Peter would fail again at times. John would endure exile sa Patmos. The apostles would face persecution, yet all of them were called to the same lifelong commitment. Follow Jesus. Following Jesus is still the call for us today. We are called to follow Him, not to compare ourselves, not to understand everyone's calling, not to predict the future, but simply follow Him. Mga kapatid, whether your road is long or short, whether you are in a borrowed time
By the way, we all have a borrowed time. Wala naman nakakasiguro kung gaano kahaba pa buhay. It may be easy or difficult. It may be public or hidden. It may be healthy or painful. The command never changes. Follow Christ until He calls you home. Uuwi tayo sa bahay ng Diyos. At habang wala pa yon, sa buhay na ito, susunod lang tayo. Amen? Mga minamahal kong mga kapatid, one day every comparison will fade away. The applause of people will be forgotten. Earthly achievement will pass. And every temporary success will lose its significance. Kahit na ikaw ang pinakasikat, saglit lang limot ka. Kahit ikaw ang pinakamaraming followers, saglit lang limot ka. Amen? On that day, only one question will matter. Did you faithfully follow Jesus? Kaya do not measure your life by another person's calling. Measure your life by your faithfulness to the Savior who loved you and gave Himself for you. Keep your eyes, behold. Sabi nga ni John, behold the Lamb. Focus on the Lamb. Fix your eyes on the Lamb. Trust His sovereign path and walk in obedience until the end. The greatest success in the Christian life is not fame, not influence, not recognition. It's hearing your Lord say, "Well done, good and faithful servant." Amen? Ito po ang ilang reflection questions. 1, have I been comparing my life or ministry with someone else instead of focusing on Christ? Do I trust God's plan for my life even when it differs from others? What distractions are keeping me from wholehearted obedience to Jesus? How can I deepen my commitment to knowing Christ through His Word? Panghuli, if Jesus were speaking directly to me today, how would I respond to His command? Follow me. Amen? Mga kapatid, araw pa lang ng Thursday ngayon, tatapusin ko po ang week na ito sa isa pa na final conclusion sa Book of John. I will recap it. Kaya meron pa tayong TNP bukas. At gaya ng sinabi ko, pagkatapos ng Gospel of John, magpapahinga muna po ang inyong lingkod. At marami po tayong gagawin Kaya ipagpaumanhin ninyo, hindi nyo na po makikita sa susunod na linggo ang TNP. Kung meron na lang po kayong gustong itanong, meron kayong gustong linawin, meron kayong gustong hingiin na mga mensahe, kung ano man sa inyong lingkod, you can just message me. And I always answer to your messages. Na po. But again, maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay, pagsama sa akin sa mahigit 3 buwan ng pagtalakay natin itong Book of John. Po. At I hope na pagpala kayo sa pakikinig, sa pagsubaybay. At i-recap natin ito bukas. But then again, next week ay pahinga po muna ang Tinig ng Pag-asa at magbabalik po tayo pagkatapos na po ng summer kasi I will be writing 2 books na po. I am in the process of writing 2 books right now para po sa prayer at yung isa ay anyways para po sa gagamitin po namin sa aming camp. At ipag-pray nyo po ang inyong lingkod at patuloy po tayo na magpanalanginan hanggang sa maybe middle or end of August babalik po natin ang TNP. So again, maraming salamat. Ingatan kayo ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel.
mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.